Okay, game na. Game, tara! Sambit ni JC habang hawak-hawak ang walang laman ng bote. Umayos muna kayo ng pwesto. Dapat nakapalibot tayo. Dugtong ni Jerome. Hindi ko man gustong lalaruin namin ay napilitan na lang din akong sundin ang pinapagawa nila. Inilipat ko ang upuan ko at pare-pareho na kami nakapalibot sa mesa. Sinimulang paikutin ni JC ang bote at tumapat sa kanya. Napaatras siya at astang umiiwas sa bunganga ng bote. Pero siya talagang tinuturo nito. Katapat naman niya si Marco na siyang dapat magtanong sa kanya. Truth or dare? Tanong ni Marco kay JC. Dare. Sinong upakan ko? Maangas sa tanong ni JC habang hinihimas ang kanyang kanang kamao. Bobo mo, ako mag-uutos sa'yo. Ani ni Marco habang hinahawakan ng baba. Tila nag-iisip ng ipapagawa. So ano nga? Anong gagawin ko? Ang tagal naman. Pagmamaktol ni JC. Bunutan mo ng buhok sa ilong si Ray. 5 buhok, Brad. 5. Utos ni Marco sabay tawa. Nagkatawanan ng buong tropa. Samantalang si Ray ang sama ng tingin kay Marco. Punyeta ka? Ako pa nakita mo? Walang magawang reklamo ni Ray. Madali namang lumapit si JC sa kinaroroonan ni Ray at mabilis na hinawakan ang ulo nito. Pumapalag pa si Ray nun pero wala siyang nagawa. Dahil tumulong din yung ibang tropa na hawakan siya upang hindi magpumiglas. Napapasigaw si Ray sa sakit noon habang binubunutan ng buhok sa ilong. Puro tawa lang ang lumalabas sa bunganga namin magtutropa. Nang matapos mabunutan ay nagsalita si Ray. Mga buwisit kayo. Walang pwedeng tumanggi sa inyo sa mga ipapagawa ko. Kapag tumanggi, papasuin ang sigarilyo sa muka. Galit na lahat ni Ray. O ba? Sang-ayon naman namin. Napapailing na lang ako sa mga kagaguhan ng mga to. Kinuha ni JC ang bote at muling ipinaikot. Tumapat naman ang bunganga ng bote kay Jerome. Si Julius naman ang katapat ni Jerome na magtatanong. Truth or dare? Dare, ang sagot ni Jerome. Mag-sit-ups ka ng 5 beses. Agad na utos ni Julius. Tang na, yun lang? Sisiw sa akin yan. Pagyayabang ni Jerome. Sabay tayo. Hindi lang basta sit-ups, bro. Kailangan nakapiring sa mata. Sambit ni Julius. Sabay ng nakakalokong tingin kay Jade. Tila ba nakuha naman kagad ni Jade ang ibig sabihin ni Julius. Mukhang may gagawing matinding kalokohan ng dalawang to kay Jerome. Napakunot na lang ng noo si Jerome at pumwesto sa sementadong sahig. Agad namang tinakpan ang kanyang mata. Pagbilang ko ng 3, saka ka magsisimulang mag-sit-ups ha, sabi ni Julius. 1. Lumingon siya kay Jade at sumenyas na parang silang dalawa lang nagkakaintindihan. 2. Pumeso si Jade na nakatayo, patalikod sa nakahigang si Jerome. Bigla niyang hinubad ang pantalon niya. Nakalabas ang puwet niya ngunit tinakpan ng kanyang ari. Nagets ko na kung anong gagawin niya. Kaya hindi ko talaga napigilang tumawa. Maging ang ibang tropa ay nagsitawanan na din. 3. Nagsimulang bumangon si Jerome para simulan ng sit-ups. Hindi pa siya tuluyan nakakaupo ay sumalpak na yung mukha niya sa nakaabang na puwet ni Jade.
Napamura ito ng malakas at mabilis na inalis ang piring. Pinahid-pahid niya ng palad ang kanyang muka at napapaduwal pa. Marahil ay sumakto yung mukha niya sa tumbong ni Jade. Hindi maipinta ang mukha niya sa kasamang palad na naranasan niya. Agad niyang tinulak at tawang-tawa na si Jade. Humagalpak kami sa lahat sa kakatawa. Si Luke naman ay hawak-hawak pang tiyan niya sa sobrang kakatawa. Nang makabawi na ang lahat, ay pumwes na ulit kami sa pagkakaupo. Kinuha ni Jerome ang bote at pinupuntirian niyang tumama ito kay Julius. Marahil gusto sigurong makagante. Sa kasamang palad, sa akin tumutok ang bote at kaharap ko si Ray. Malademonyo ang itsura ni Ray noon na tila gusto niya akong pahirapan kung dare ang pipiliin ko. Napaisip tuloy ako, truth ba or dare? Sa huli, dare ang pinili ko. Kinabahan ako sa maaaring ipagawa ni Ray na ito. Baka pakainin ako ng ipot ng manok o kung ano man. Kung ano-ano yung nasa isip ko bago ako sumagot. Okay. Ano ang pipiliin mo, Z? Truth or dare? Tanong ni Ray. Dare! Pasigaw kong sabi. Napaisip si Ray sa ipagagawa sa akin. Napatingin siya kay Luke na siyang lalo kong ikinaba. Ngumiting aso si Ray at inilahad ang ipagagawa sa akin. Halikan mo si Luke. Yung torrid mga 5 seconds. Utos na may halong pagbabanta. Putang! Ano to? Baklaan? Walang ganyan, Brad. Napalingon ako kay Luke na parang napapaatras din siya sa sinabi ni Ray. Oh, Brad, walang ganyan. Hindi kami talo. Matigas na sabi ni Luke, sabay ng pag-iling. O sige, eto na lang. Dilaan mo yung puwet ni Luke pagbago niya ang utos. Ang gago naman ng... Huwag naman ganyan. Medyo pagalit kong sabi. Mamili ka. Hahalikan mo si Luke o didilaan mo ang puwet niya? Sinabay ng tawa ni Ray. At nakitawa din yung mga ugok kong kaibigan. Brad, tandaan mo, ang tatanggi sa utos, papasuin ang sigarilyo sa muka. Paalala ni Jerome. Ang dudugas nyo. Pagrereklamo ko. Ano? Mamili ka na. Sabi ni Ray. Bakla ka yata, Zion eh. Gatong ni Julius. Ina mo, baklain mo mukha mo. Sagot ko. Ano nga? Mamili ka na. Ang dami mong satsat eh. Sambit ni Ray. Napapailing na lang ako na napapaisip. Kung didilaan ko ang puwet ni Luke, tangina, bakit ko naman gagawin yun? Wala yata akong choice sa binigay nilang dare. Sana pala, truth na lang yung pinili ko. Bahala na. Oo na, sige. Kiss na lang. Pahayag ko na hindi tumitingin kay Luke. Okay lang naman sana sa akin yung utos nila. Madali lang yun kung tutuusin. Wala namang halong mali siya. Kung nagkataong sa ibang tropa nila ako pahahalikin ay baka hindi na ako nagdalawang isip pa at kanina ko pa sana nagawa yon. Ang kaso, si Luke ang gusto nilang halikan ko.
Matapos kasi yung halikan na nangyari sa amin ay parang naiilang na ako kay Luke pagdating sa ganitong biruan. Ano pang inaantay mo? Excited na sabi ni Ray. Ray, ipagdasal mong huwag tumapat sa iyo ang bote mamaya. Gagantihan kitang gago ka. Pagbabanta ko, may kasamang nakaambang na kamao kay Ray. Tapos, tumawa lang to. At tubili akong lumapit sa kinaroroonan ni Luke. Na noon at makikita mo lang talaga sa mukha niya ang pagka-disgusto. Kaso, tulad ko ay wala rin siyang magawa. Dahil pareho naman naming ayaw mapaso ng sigarilyo sa mukha. Nakalapit na ako kay Luke. Brad, walang mali siya to. Sabi ko sa kanya. Gagawin mo talaga? Pag-aalangan niya. May magagawa ba tayo? Balik kong tanong. Kiss! Kiss! Kiss na yan! Sigawan ng mga ugok. Daming satsat eh. Gawin mo na! Sabi ni Ray. Mabilis kong inilapit ang mukha ko sa mukha ni Luke. Na noon ay nanlalaki ang mga mata. At mabilis kong inilapat ang mga labi ko sa mga labi niya. Nagtagal siguro ng 2 segundo at agad akong lumayo sa kanya. Hindi kasi ako komportable. Puta! Ano? Yun lang? Brad, sabi ko, Torrid, hindi smack. Magkaiba yun. Ano Brad? Ano na mga Brad? Pasuin na natin ang mukha nito. Paghingi niya ng suporta sa mga ugok. Oo nga, pasuin na yan. Segunda naman nila. Brad naman, lalaki yun eh. Buti sana kung babae ang si Luke para gawin ko yun. Hinaluan ko ng medyo nagmamakaawa na boses. Baka sakaling madala ko sila. Ito yung dare ko sa'yo, bro. Kung sa ayaw mo at sa gusto mo, gagawin mo. Pagmamatigas ng hudas. Wala na yata akong talagang lusot. Napakamot na lang ako ng ulo sa pagkabanas at muling tumingin kay Luke. Nakatulala lang ito at walang emosyon na nakarehistro sa mukha. Muli akong lumapit kay Luke. Hindi ko na hinayaan ang sarili ko mag-isip ng kung ano-ano pa. Nang sa ganun ay mas madali kong magawa ang pinapagawa nila. Hawak ko sa 2 palad ko ang ulo niya at mabilis kong inilapat ang mga labi ko sa labi niya. Hindi masyadong madiin ang ginawa ko. Pero sumagi sa utak ko na torrid kiss nga pala yung pinapagawa nila sa akin. Kapag hindi ko ginawa yun, baka paulit-ulitin nila ako sa paghalik kay Luke. Bumalik noon ang pakiramdam na naramdaman ko nung hinalikan ko si Luke. Naririnig ko silang sabay-sabay na nagbibilang ng mabagal. 2 segundo yata ang katumbas ng 1 segundo. Matapos ang 2 segundo ay nagsimula na akong igalaw ang mga labi ko at pinaglaruan ang mga labi niya. Pinilit kong buksan ng dila ko ang mga labi niya dahil madiin ang pagkakatikom nito. Hindi pwedeng hindi siya sumunod sa pinapagawa ng mga ugok dahil hahaba ang halikan namin kapag nagkataon. Tila nakuha naman niya ang gusto kong ipahiwatig kaya ibinukan niya ang mga labi niya at marahan na gumantay sa mga halik ko. Marahang naglaro ang aming mga labi at dila.
Nagsimula na rin magrigudo ng aking dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng dibdib ko. Parang napakatagal ng 5 segundo na binigay nila sa amin. Gusto ko na kagad matapos yung 5 segundo na yon. Kasi hindi talaga ako komportable. Merong iba eh. May iba talaga sa halikan namin ni Luke. Pagkatapos ng 5 segundo, agad kong binitawan si Luke at dumura sa gilid. Na tipong pinapakita ko nang nadira ako sa ginawa namin. Ganon din ang ginawa ni Luke. Sabay kami nagpunas ng mga nabasang labi dahil sa halikan. Pero ang totoo, hindi ako nandidire. At yun ang pilit kong nilalabanan. Iniisip ko na nakakadiri talaga ang ginawa namin. Yan ang pilit kong isinasaksak sa isip ko. Hindi ko maaaring magustuhan ang halikan namin ni Luke. Bumalik na ako sa pwesto na tahimik lang. Wala akong pinansin sa mga tawanan nila at pang-aasar. Mas malakas kasi yung kabog ng dibdib ko kaysa sa mga ingay nila. Yan! Ganyan! Dapat sports lang tayo, walang mali siya. Sabi ni Ray. Napalingon na lang ako sa gawin ni Luke na noon ay tahimik lang din. Nakita niya nakatingin ako sa kanya kaya binawi ko ang tingin ko. Hanggang sa natapos ang asaran at inuman ay nag-iiwasan kami ng tingin ni Luke. Pare-pareho kaming lasing na nagsiuwian. Mabuti na lang, pare-pareho kaming panghapon yung schedule kinabukasan. Dahil sa parehas kami ng tinutuloy ni Luke, magkasabay kaming sumakay ng jeep. Sa bandang likuran kami pumesto. Doon sa pinakadulo. Sa sobrang dami kong nainom ay hindi ko napigilang sumuka. Mabuti na lang ay nasa bandang likod ako ng jeep at sa may bukana ako. Hinimas-himas ni Luke ang likod ko. Mas matibay kasi siya sa akin pagdating sa inuman. Pinagtinginan pa nga kami ng mga pasahero. At nang makita ng driver yung pagsusuka ko, ay agad nitong pinahunto ang sasakyan. At sa pilitan kaming pinababa. Kahit na hindi pa kami nakararating sa pinaroroonan namin. Muntik na akong magwala at pinagmumura yung driver nung makababa kami. Hahabulin ko sana ng suntok kung di lang ako pinigilan ni Luke. Nagsimula na kaming maglakad ng pasuray-suray sa kalsada. Mabuti na lang ay may jeep pa ding dumadaan. Kaya mabilis din kami nakasakay ulit. Nang makauwi kami, nahihilo pa din ako. Pero hindi na ganoon katindi. Tapos, inalayan pa din ako ni Luke hanggang sa mabuksan niya yung kwarto ko. Pagbukas ko ng kwarto ay parang ayoko pang pumasok. Pilit niya akong pinapapasok at nagtagumpay siya. Tuluyan na kami nakapasok at dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Hinubad niya yung suot kong polo at sando lang yung iniwan. Hinubad din niya yung sapatos at medyas ko. At inayos niya yung pagkakahiga ko. Saka siya nagpaalam. Meron kung anong kademonyo ang pumasok sa isip ko. Mabilis akong umupo sa kama at pinigilan ng kalawang kamay niya. Tumayo ako at niyakap siya sa likuran. At bumulong ako sa kanya. Gustong-gusto mo sigurong hinahalikan ka, no? Bakla ka, no? Bulong ko sa kanya.
Alright, hanggang dito muna guys. Puputulin ko muna. Tapos yung kasunod, bukas na. Salamat.